Oh, ito po tingnan natin, isa 'to sa malaking diversion. Ewan ko kung ano 'to, pinklawan ba 'to, dilawan. Pero kakaiba 'tong ano 'to, kakaiba 'tong kuwento na ito, medyo parang may saltik, eh. O sige, diversion pa more. Ruth, nilinaw ng kampo ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano na wala siyang kinalaman sa isyu ng anomalya sa flood control project sa bayan ng Nawan. Kaninang alas 10 ng umaga nang dumating sa National Bureau of Investigation Technical Intelligence Division ang vice-alkalde kasama ang kanyang abogado na si Attorney James Licayo. Matatanda ang pinadalhan ng NBI ng sabina si Mirano para magpaliwanag sa isyu ng obstruction of justice. Dapat December 5 ang pagtugon ni Mirano sa imbitasyon ng NBI Technical Intelligence Division, pero mga abogado muna ang nagpunta dahil may lagnat daw si... Ito ang issue dito, no? Merong nahuli, naalala natin na parang taga DPWH nahuli doon sa bahay nitong si Vice Mayor Alma. Okay? So pinagpapaliwanag siya, bakit yung hinahabol ng batas nakuha, nahuli diyan sa bahay mo? Oh, okay, pakinggan natin ang paliwanag dito si Vice Mayor Alma. Si Mirano noon. Paliwanag ng kampo ni Mirano, renter lang daw sa bahay niya sa Quezon City ang naarestong si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon noong November 23. Nakapagsumite naman daw sila ng mga dokumento na nagpapatunay na renter lamang ng bahay ni Mirano sa Quezon City si Abagon magmula pa noong October 3, 2024. Aminado naman si Mirano na naapektuhan siya ng madawit ang pangalan niya sa pagkakaresto ni Abagon. Yan, pakinggan natin umuupa lang. Di umano, etong hinahanap ng batas doon sa bahay niya at matagal na daw October. Oo, so pinag-iinitan nga itong si Vice Mayor Alma dahil nga, doon napunta sa bahay, hindi natin malaman kung talaga bang matagal na umuupa yung doon. Di ba? Masyadong coincidence eh. Okay? Pwede naman imbestigahan yung mga kapitbahay siguro. Nakikita naman kung talagang October pa lang ay nandoon na yung kanilang suspect na hinahanap ng batas at bakit nandoon nga. Okay. Pero pakinggan natin, ito matindi dito. Itong sagot ni itong Vice Mayor na ito. 6 na buwan pa lang daw siyang nanunungkulan bilang Vice Mayor at baguhan pa sa politika, kaya hindi pa siya sanay sa mga batikos. May pabiro pang sinabi ang vice-alkalde kung bakit siya idinawit sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Bakit ka dinawit sa issue, Vice Mayor Alma? Ikaw pa, of all na baguang kang politiko, bakit ikaw? Siguro po, mukha lang din po akong artistahin po. Yun! Serious na ubuok dun. Bang artistahin. Ano nangyayari sa mga politiko natin? Dilawan ka ba? Kasi yung suit mo dilaw eh. Ay, anong nangyayari sa mga politiko natin? Ikaw ba'y tumitira din ng cocaine? Hindi, ako yung nagtatanong lang or anong tinitira mo multivitamins? Baka nag-antibiotic ka ba? Bisayad ka. Kaya ka dahil may issue kayo di ba? Ang ginagawang diversion ng gobyerno, mga artista at mga sikat na senador. Ito naman, hindi artista pero artistahin. So ikaw ang diversion. Gago. Medyo maganda po ako eh. Yun! Pinalaki to ng nanay sa puri. Parang ako. I know what you're saying. Naisipin mo, hindi lang siya artistahin. Convince pa siya na medyo maganda siya. Sige nga, ilagay niyo, maganda ba siya? May kanya-kanya naman tayong taste, no? Pero, parang hindi. Ewan ko, may iba-iba tayong taste, ha? Sige, sige. Ruth, yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa iyo, Ruth. Pero okay okay yung ano niya. Kasi bago siyang politiko, di ba? And para nga naman umabot ka sa mainstream media, pwede kang mag-drop eh. Maraming ganyan gumagawa sila ng mga drop na mga sasabihin. Kahit walang kakwenta-kwenta, kahit malayo sa katotohanan, kailangan mag-drop ka ng mga ganyang salita. Tapos mapuna ka ng mainstream media. Baka mamaya sikat ka na and who knows,
before we know it, tumatakbo ka na ng senador, 'di ba? Mataas na posisyon tinatakbuhan mo, 'di ba? Kanya-kanyang gimmick lang 'yan, eh. So siguro ito gimmick. 'Yan ang mga politiko natin. All gimmick, all optics, no substance. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y